So guys, dahil sa Webes ngayon, meron tayong Bible study schedule. For sure, walang mga pasok ang mga ano ngayon. Wala namang video sa bahay na ng gusto. Pero kasi tao eh. Hindi nakakala mo. Dapat talaga ang video sa bahay gabi. Kasi gabi madaming tao sa bahay. Sisiuwi ng mga agit eh. Mga kitong oras. Kaya sana gusto i-suggest ba? O na. Gawin na nito. Hindi, kasi tapat sa ref, hindi kasi rin gusto nila. At may service. Sabi nga, kaya ako dyan yan. Tapos lang yun, nagong comment yun. Lalo na pag ano eh. Dapat sa... Dapat sa pinasi namin. Dapat talaga gabi. Dapat madaming tao. Alangan nga po. Kasi pag hapon siya sa bahay. Baba na. Walang video bukas oh. Ito, pag-consume show. Kamukha niya si Albinis oh. Ibang uli na. Baba. Hindi kamukha niya. Baba na si Che. Che, baba na. Naka-video ka? Yo. Hindi, ito oh. Kamukha sila ni ID ah. Nag-posing ko. Kamukha sila ni ID. Ikaw. Si Coroy din. Ako eh, no? Si tita ba? Tali na si tita. Wala na ba si ano? Si yung umaatin dito, yung maputing babae? May sakit po, may trangkaso ngayon. Kasi-text lang niya sa akin kanina. Pero hindi ko siya nakikita sa church. Ano itong gusto niya? Mating pa sa Sunday. Afternoon. Afternoon? Kamatay ng afternoon. Afternoon. Nakikita niyo ba? Ayan, sabi niya. Balansin natin. Para ilagay natin sa... Hindi, ano na, okay na yun. Kaya, balansin lang. Kasi ito yun. Next week na pili tayo pas. Pili nga tayo pa ng ano. HDMI. Lalo na kami pas. Pili na kami HDMI. Bakit? Sira na? Para dito pas. Para pag Pero mga nalaglag tayo dito no? Kaso, makikita nyo ba yung PowerPoint ko na ginawa? Ayun, sana dito kayo para at least nakikita nyo. Uy, dito. Oh. Or dito ko kaya ilagay yung laptop. Kaya lang, wala akong pag-ano. Next time nga ata, order ko na naman ng HDMI. Para ano. So, magandang gabi. May hinihintay pa ba tayo? Sakit pa? Nag-text sa akin. Salamat sa Lord kasi nandito si Kuya Michael, si April. Makakapagsimula no, ng build group natin. Si Bambi lang ang wala. No? Pero praise the Lord, nandito lahat ng Abeliana, saka sila ate Maricel. Nabos family. Nandito lang si Poroy, may bisita tayo. Si Insan. Okay, at salamat sa buhay nyo and
happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday. Grabe, ang dami yung nag-birthday na April. Sunod-sunod yung, nagsimula kay April. Tama ba? Sa kanya? 31. 31 plus 2. Tapos si JM. 4. Tapos si Kuya Michael, saka si Ate, kailan ka Ate Analisa? 7 po. 7. Tapos isa 13. Meron pa? Yung panganay po. Kasi pangalan. Okay, grabe ha. Hindi, tinaon nyo ba yun, Kuya Michael? Puro April ha, kinuha nyo na yung month of April ha. Sige, mamaya, mag-pray tayo sa mga nag-birthday, no? At mag-birthday pa lang. Okay? So sige, bago tayo magsimula, siguro bago tayo magsumamba sa Lord, hingi lang ako na at least dalawang magpapasalamat. Okay? Si Kuya Michael, total, nandito si Kuya Michael, representative ng Abellana family, no? So, ano ipagpapasalamat natin sa buong linggo, no? Especially sa family nyo, sa mga buhay nyo. Salamat ako kay Lord kasi binigyan niya kami ng mga sa pangatawan. Wala akong bali. Hindi na kami pinabayaan. Amen. Tama yun, hindi tayo pinabayaan ng Lord kahit mahal ang gasolina. Talagang at mag-pray lang po tayo. Naniniwala rin naman ako kahit na, kasi sa totoo lang maraming banta ngayon no? Na hindi lang gasolina magmamahal, mga bilihin, and eventually pag tumagal magkakaubusan ng mga kasi syempre mag-hoard na yung iba dyan. Mawawala na rin ng stocks, no? Pero naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya mahalaga talaga na lalo tayong lumapit sa Panginoon. Okay, thank you Kuya Michael. O sa Nabos family naman, ano yung pagpapasalamat sa Nabos family? Ulit ako salamat sa Panginoon na patuloy na kaligtasan, biyaya po, at saka nakatapos na rin grade 10 tsaka 12. Wow, praise the Lord. Thank you Lord. Sana pagpatuloy ka ng Pray ka biyaya kayo. sa amin. Maraming award. Saka sana po matigil na yung natin. Yung biyara. Oo, sama natin sa prayer mamaya yan, no? Talagang magkaroon na ng peace and order at maayos na yung mga gera-gera na yan. Okay, so salamat. Siguro bago tayo magsumamba sa Lord, manalangin muna tayo, delete tayo ni Kuya Ding. Sige, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po naman sa araw na ito. Amen. Sa availability na Abellana family, sa availability ni Pastor, nasa ibababa po ni Pastor, kayo po may angat po na from live of Pastor naman. Inasan po, sana naman na wala dito rin naman si JJ, si Ate Bambi rin naman sa ito, mapapagaling mo siya rin naman naman si JJ, mawala ko dito rin naman, ingatan sila ng pakansado rin naman. Yun, maraming salamat Lord naman. Patuloy na kayo ang magpapalihan Lord naman sa aming gagawin sa video nito Lord. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Sige, paunahan tayo ni Ate Chef para sa ating awitin o pag-awit sa Panginoon. Amen. So, yung awitin po natin ngayong gabi is kalakip sa awitin. Alam naman po natin na yung the only thing na meron tayo ngayon is yung papuri para sa Diyos. Kasi alam naman natin lahat na hindi na natin kailangan gawin yung mga ginawa ng Lord para lang magpabalik pa sa Kanya na pasasalamat. Kundi sa simpleng papuri at pagsamba pa lamang po is naitataas na natin at napapapurihan na natin ang ating Diyos. So pwede po ba sa mga oras na ito, bigyan po natin siya ng napakataas, napakataas na salamat pa. And sa mga oras na ito, let us invite the Spirit of God, let us invite the Holy Spirit at purihin natin ang ating Diyos. Yes, Come on, Lord. buksan po natin ang ating mga puso para sa ating Diyos. Lord. Amen. Hallelujah. Pupuri ka namin. Tataas ka namin, Ama.
gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ang ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord. Once more, mayroon lamang. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ang ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Once more, Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ang ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. ba, yung mga tinig lang po natin ang gagamitin natin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo. Ito, itaas natin ang ating Diyos. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal.
Pwede ba mga kapatid sa gabing ito, pwede bang individually magpasalamat muna tayo sa Panginoon? Sige po. Pwede tayong magpasalamat. Panginoon, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa ginawa mo sa buhay ko, sa buhay namin lahat. Salamat sa iyong proteksyon, gabay, pag-iingat. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong mga pagsagot sa aming mga pangailangan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Lord, may nakakain pa kami, may naiinom pa kami. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa mga mahal namin sa buhay na kasama pa namin. Salamat sa mga trabaho namin, Panginoon. Salamat may tahanan pa kami, Lord, na matutuluyan, matitirahan. Salamat, Lord, O God, binibigyan mo ng kabuluhan ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pagtutuwid. Salamat sa iyong pagtuturo sa amin, Lord, para lalo kaming matuto, lumago, especially, Lord, mapalapit sa iyo, God. Salamat, Lord, sa gawain ito, Panginoon, na siyang magbibigay at patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, salamat sa Abellana family, Lord. Lalo na sa pagbukas ng kanilang tahanan tuwing araw, Panginoon, ng Huwebes para makapag-aral, makapag-gulay-gulay ng iyong mga salita. At patuloy kong inihiling, Lord, Holy Spirit, samahan mo kaming lahat. Ano man ang aming maririnig, tulungan mo kami, Panginoon, na maging bukas ang aming pandinig, aming puso, at matuto po kami, Panginoon, kung ano po yung aral, Panginoon, na aming pong pag-aaralan sa gabi ito. Aming Diyos, maghari ka at walang ibang maitataas, Lord, sa gawain ito, kundi ang pangalang Jesus na aming tagapagligtas lamang, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pasasalamat, ito ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise the Lord. Na-enjoy nyo ba ang pagsamba natin? Alam nyo, pagdating natin sa langit, no? Isa sa mga gagawin po natin ay ang sambahin ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magsawa, umawit sa Lord, okay? Mahalaga po kahit di maganda boses natin, basta within our hearts, no? Kasi yun ang gusto ng Lord, yung inaawitan natin ang Diyos, no, sa ating mga buhay. Kasi ang pag-awit po, it represents our prayer, no? It represents our, kumbaga, thanksgiving sa Lord. Kapag sinasamba natin ng Lord, alam niyo ba, there is power, may kapangyarihan ng pagsamba. Okay? Kaya nga dapat wag natin nakakalimutang umawit sa Lord kasi may power po yan. No? Naalala ko tuloy yung panahon na si King, ano ba yun? Nakalimutan ko yung haring ito eh. Yung frontliner niya, yung ano niya, worship team, no? Lahat ng mga kalaban nila namatay. Sino yun? Si King Jehoshaphat. Yun, no? Sabi ni ng Lord ka sa kanila, ibandera nyo yung ano, iharap nyo lang yung mga awit nyo, yung worship team nyo. Kaya habang umaawit yung worship team, yung mga kalaban nila nagpatayan. Sila nagpatayan, 3 bansa. Nag-worship lang sila. Kaya there is power in worship. Kaya sabi mo, huwag mong kalimutang sumamba. Sabi mo sa katabi mo. Okay? So salamat, nandito pala si Kuya JR, no? Nakasama natin, no? Praise the Lord. Wala kang pasok, bro? Wala po. Okay, wala. Okay. Oo, kasi holiday ngayon, okay? So sige, ito yung pag-uusapan po natin sa gabing ito, and I hope ma-enjoy po natin ito at ma-enlighten tayo, ma-bless po tayo sa salita ng Panginoon. Ito yung title natin. Basahin nga natin. Ang kapangyarihan ng pananatili. There is power in remaining, no, abiding God. May sa English kasi abiding. Ibig sabihin ng abiding, pananatili. Importante na mananatili tayo. Bakit? There is power. May kapangyarihan kapag nananatili tayo kay Kristo. At kukunin po natin yung ating pag-aaralan dito po sa sa text na to, no, sa talatang ito. Sa John chapter 15, 1-4. Alam ko, familiar na kayo dito at nabasa nyo na yan. Pwede ba? Sino pwede kong hingan? Bro, kaya mo bang basahin? Lakasan mo para marinig John ng lahat. 15, 1-4. Yan, sige. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga
upang magbunga pa ng lalong sagana. Okay. Next, 3 and 4 and 5, sama natin. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ayan, 5. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Purihin ng Diyos. No? Napakaganda po ng sinabi ng Panginoong Hesus. Sino nagsabi nito? Jesus yan, ha? Hindi kung sinong mga tao. So dito, kapag tinignan po natin, may pangako ang Diyos. Okay? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, at ano yung pangako ng Diyos sa makikita natin dito sa nakaguhit? Anong sabi dyan? Yan. Sino ho dito yung gustong magbunga ka ng sagana? Amen. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Ikaw, Kuya Oscar, ang gusto ng Diyos sa'yo, mamunga tayo ng sagana. Ibig sabihin, umunlad ang buhay natin. Ibig sabihin, pagpalain tayo. Ibig sabihin, maging maayos ang buhay natin. Okay? So, yan yung ibig sabihin na mamunga tayo ng sagana. Yan ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Okay? Hindi lang sa ilan. Sa lahat po sa atin. Okay? Kaya lang, ito yung magandang tanong. Kasi ang pangako ng Diyos, magbunga ka ng sagana. At alam ko na gusto natin yan. Amen ba? Ikaw ba, April, gusto mong magkaroon ng bunga ng sagana? Fruitful life, no? Kaya lang, ito magandang tanong ngayong gabi. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Maraming Kristiyano ang pagod na pagod pero walang bunga. Diba? Alam ko naman, mostly sa atin, kumbaga tinanggap na si Jesus, diba? Alam mo, ang pagiging Kristiyano, ibig sabihin niyan, tinanggap mo na si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas mo, you are considered Christian. Kaya lang ang tanong ngayong gabi, bakit ganon? Okay? Bakit ganon? Maraming Kristiyano pa rin, pag sinabi mo Kristiyano, marami pa rin tao na kumilala kay Kristo. Okay, pagod na pagod, pero ang tanong, bakit ganon walang bunga? Okay? Yung ibang mga Kristiyano, pwedeng sabihin nasa church naman, lagi. Pero bakit walang pagbabago? Okay? May kilala ba kayong ganyan? Lagi naman nasa church, pero hindi nagbabago. O huwag mong tingnan yung katabi mo. Okay? Meron naman, nagbi-ministry. Okay? Pero parang walang power. Parang hindi nagbubunga pa kahit na nasa ministry. Okay? O meron naman, okay, nagpipray naman. Okay, lahat naman siguro tayo nagpipray. Pero parang walang breakthrough sa buhay. Para bang kahit na nagpipray, diba, parang walang nangyayari sa buhay. Mga kapatid, bakit? Tanungin niyo ako, bakit pastor? Well, gusto kong sabihin, hindi ho dahil sa kulang sa effort. Okay? Hindi sa kulang dahil sa sipag. Maaari dito, may nagbiministry, sobrang sipag. Okay? Kundi ang nakikita ko, posible dahil disconnected ka sa source. Sino ba yung source natin? Baka kasi mamaya, malayo ka sa source o kaya putol ka sa source. Now, bigyan ko lang ng konting background yung binasa natin. Kasi nung panahon na yon, nung sinabi ni Jesus Christ yung kausap kayo yung kanyang mga alagad. At malapit na po siyang dakpin, okay? Ito yung mga huling salita po ni Jesus, yung John chapter 15. At dito, very intentional si Jesus nung kinakausap niya ang mga alagad. Sabi ni Lord sa kanyang mga disciple, ikaw Pedro, ikaw Juan, okay? O ikaw Andres, kapag kayo wala sa akin, di kayo nanatili sa akin at ako sa inyo. Tandaan nyo, hindi kayo mamumunga. Grabe, direct ang sinasabi ni Lord sa kanyang mga disciple yon. So, ibig sabihin, kaya nga sabi ni Jesus, anong sabi? Gumamit siya ng metaphor. Alam niyo ibig sabihin ng metaphor? Ibig sabihin ng metaphor, ito po yung pagko-compare. Okay? Kasi anong ginamit niyang metaphor? Puno.
Okay, puno ng ano? Ubas. Kasi inahalin tulad niya na siya yung puno at tayo raw yung mga sanga. At ang nag-aalaga raw sa puno at sa sanga ay ang Ama. Okay? So bakit niya gumamit siya ng metaphor? Para mas maintindihan po natin yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Amen ba? Kaya dito, pag-uusapan po natin na inilalarawan ng Panginoong Hesus yung puno ng ubas, ang sanga, at ang tagapag-alaga kung sino-sino. Okay? At dito sa mensahe ng Diyos, okay, ang pag-aaral natin, hindi sapat lang kasi na nakakabit ka lang noon. Dapat, kailangang manatili ka araw-araw. Yan sabihin mo sa tabi mo, dapat manatili ka araw-araw. Kanino ka mananatili? Dapat kay Jesus. Okay? So gumamit siya ng metaphor, paghahalimbawa. At yung ginamit ng metaphor, puno ng ubas. Now, tingnan natin, ito po yung pag-uusapan natin. Una, dahil gumamit siya ng paghahalin tulad ng puno ng ubas, ito po, basahin natin, number 1. Jesus ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus, tandaan po natin, ang tunay na puno ng ubas. Kasi ang ginamit niya yung puno ng ubas. Anong kasi sabi sa verse 1? Basahin natin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang ating Ama ang tagapagpalaya. Doon sa kulay pula muna, sabi ako ang tunay. Ibig sabihin pala, may puno na hindi tunay. And speaking of, siya yung tunay na puno ng ubas, ano kaya yung ibig sabihin ni Jesus na ako ang tunay na puno ng ubas? Ano ba yung pinapakahulugan niya doon? O Kuya Oscar, sabi ni Jesus, Oscar, ako yung totoo o tunay na puno ng ubas. Ano yung ibig sabihin ni Jesus sa puno o tunay na puno ng ubas? Ha? Anyone? Sa inyong pangunawa, sa mababaw na pangunawa, ano yung sinasabi ni Lord na ako yung tunay na puno ng ubas? O, Ate Maricel, ano sa tingin mo yung sinasabi ni Jesus? Kung sa Yan, sige, yan. para sa akin na, kung sa puno, maraming mga halos kahawig. Ang ubas, ang puno na yun. Pero, sa sinabi niya niyan, parang kung sa atin, may mga tao rin kasi na na may mga ibang tao na nagpipreach din ng gospel. Pero yung paiba. Paiba. Parang nililigaw kasi nila ang tao. Pero dyan kasi pag sinabing tunay na puno ng ubas, parang may ibang kahawig. May ibang kahawig. Pero hindi talaga yung tunay sa kanya lang matawag. Pakinggan po natin, tama, ipaparaphrase ko lang. Ibig sabihin, kasi ang tao, maraming tao ang akala, may mga source pa na pwedeng kunin tayo para managana. Minsan ganito tayo, di ba? Minsan ang iniisip nating puno para managana tayo, pera. Ama, wala akong masama. Minsan ang iniisip ng tao na para tayo ay managana ay yung tamang relasyon. Minsan ministry, minsan ang ginagamit natin sariling lakas. Pero ang sinasabi ni Jesus ito na ako ang tunay na puno ng ubas, ang ibig sabihin, si Jesus po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen ba? Hindi mo pwedeng unahin yung ibang bagay. Ang pinatutungkulan po ni Jesus dito, dapat siya yung totoong puno, dapat nakadepende tayo sa totoong puno. Amen? Kaya nga, ang sabi ko po dyan, basahin natin dyan. Ang anumang bagay na mas pinagpapalalo na sa Yan. Ang anumang bagay na mas pinagtitiwalaan mo, mas sinasandalan mo, ano sabi, kesa kay Jesus, ay minsan yun yung nagiging, yung akala mo totoong puno. Diba? Kita nyo ang maraming tao. Minsan, uunahin, magpayaman. Wala hong masama pero nakakalimutan ng Diyos. Saan ba galing ang, sino ba nagpapala sa atin?
Sino ba nagpapala sa tao? Minsan nakatingin tayo, di ba? Minsan nakatingin tayo doon sa pagpapala. Nakakalimutan natin tumingin sa saan? Sa nagpapala. Kaya nga, ang sinasabi lang ni Jesus ngayon, bago ka tumingin sa trabaho mo, ako muna yung tingnan mo, kasi ako yung nagbigay sa'yo ng trabaho. Bago ka munang maghanap ng pera, ako nagbigay ng pera, sa akin ka muna tumingin. Ako kasi yung puno eh. Di ba? Nagiget nyo ba? So, mga kapatid, talagang importante na imbis na ang tingnan po natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin, dapat ang tingnan muna natin puno, si Jesus. Amen. Kaya huwag po tayong dumepende doon sa mga bagay lang po na nakakapag-akit sa atin. Wala akong masama sa pera, walang masama sa negosyo, walang masama sa trabaho. Pero kung yun na lang doon na lang umiikot ang mundo mo at nakakalimutan mo ang Diyos, may problema tayo. Kasi ang nagiging puno mo, okay, yung resources ng mundo, hindi ang Diyos. Kailangan doon ka sa pinagmumulan ng pagpapala. Amen ba? Amen. Ikalawa, na gusto kong ipaliwanag sa inyo, yan, basahin po natin. So si Jesus yung puno, pero mapapansin natin dito po sa verse 2 o verse 1 pa rin pala, basahin po natin yung nakapula na letra. Tandaan natin, no? Ang Diyos po ang nag-aalaga, nagtatrabaho sa buhay natin. Amen? Kasi anong sabi? Ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ibig sabihin, ang Diyos Ama, siya yung nag-iingat sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, inaalagaan tayo, pinoproteksyonan po tayo sa lahat po ng ating ginagawa. Amen ba? Alam mo ba na minsan, okay, hindi natin alam, mapapahamak na tayo, pero iniingatan ka ng Diyos. Alam mo na, ang ganda nga ng sinabi dito eh. Dito sa verse 2, may dalawang bagay po, makikita po natin dito, na ginagawa ang Diyos Ama sa iyo. Una, ano dyan? Ang sabi dyan, yan. Basahin nga natin. Nais niya ang bawat samang hindi nagbubunga. Yan. Yun yung unang ginagawa ng Diyos sa atin. At ikalawang ginagawa ng Diyos sa atin, basahin natin. Kanyang pinuputulan at nililinis ang bawat samang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Tanong ko muna, ano kaya yung pinapatungkulan ni Jesus dyan? Sabi kasi dyan, may dalawang ginagawa kasi ang Diyos Amang tagapag-alaga. So, siya yung nag-aalaga sa atin. Ngayon, ito yung dalawang ginagawa niya sa atin, sa pag-aalaga sa atin. Una, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Ano kaya? Kuya Michael, may idea ka ba? Inaalis niya eh. Di ba, nakakita na ba kayo ng puno? Di ba, Kuya Oscar, alam mo siguro to, no? Minsan, pag may mga sangang hindi naman, di ba, hindi maayos o mamamatay na tinatanggal yun, pinuputol yun eh. Bakit? Pinuputulan, nililinis para mamunga ulit. Okay? Para umayos ulit. Alam mo, ang ginagawa sa atin ng Diyos, ganito pala. Okay? Inaalis niya yung mga sangang hindi namumunga. Kasi tayo po, pinipino ni Lord minsan yung ugali natin. Una yung ugali natin. Tinatanggal ni Lord yan. Kaya minsan, mapapansin natin, pag tinamaan tayo ng Word of God, di ba? May conviction si Lord sa'yo. Sasabihin sa'yo ng Lord, di ba? Pag sinabi ng Lord, tinamaan ka ng Word of God, may pinapabitawan sa'yo, may pinapabago ang ugali sa'yo, ang buhay sa'yo, di ba? Kasi bakit? Inaalis niya yung bawat sangang hindi mamunga kasi yan ang pwedeng maging dahilan para hindi tayo mamunga. Minsan, nagsisinungaling ka. Diba? Ang gagawin ng Lord, okay, aalisin sa iyo yan. Minsan, may mga relasyon na mali sa buhay natin, aalisin sa iyo ng Lord yan. May mga habit tayo, diba? May mga ginagawa tayong mga vices, mga bisyo, papaalis sa iyo ng Lord yan. Okay? Kaya anong sabi? Pinuputol niya yan, nililinis. Para bakit? Para tayo ay, magbunga pa. Kaya nga anong sabi dito, basahin natin. Hindi ka sinusubukan sa ng Diyos, ikaw ay kanyang pinahalan.
kang malulungkot, huwag kang masasaktan na minsan, aray ko, parang ako yung tinatamaan ng word of God, Diba? Hindi intentional lang, Lord, saktan ka, Ako, minsan may narinig ako. Nagpaparinig daw ako sa pulpito. Di pastor, minsan may nalaman ako, sumasama loob sa akin eh. Mga kapatid, hindi ako nagpapatama kasi sinasabi ko lang yung word of God. Kasi bakit? Yan po ang magpapabago sa buhay natin. Amen? Hindi ako yun. Ang salita ng Lord, ginagamit lang ako ng Lord. Pero kasi ang gusto ng Panginoon, kung babalikan po natin, inaalis niya kasi yung masamang ugali mo. Inaalis niya yung bisyo mo. Inaalis niya yung anumang mga marurumi sa puso't isip mo. Para bakit? Mamunga tayo. Diba? Amen ba? Amen. Alam mo, kaya maraming tao, minsan di pinagpapala. Kasi bakit? Kasi inuuna muna ng Lord na ikaw ay linisin internally sa loob. Wag mo, kaya minsan sasabihin mo, bakit ganun? Ayaw akong payamanin ng Lord. Kasi alam na ng Lord baka mamaya pag iniisip ng Lord, pag yumaman si JM, magiging masama ugali lalo. Di ba? May ganun. Alam na ni Lord yun. Kaya minsan hingi ka ng hingi. Kasi bakit? Hindi ka ipapahamak ng Lord. Kasi mamaya, pag binigay sa'yo ng Lord, baka mamaya mapahamak ka lang. Diba? Parang walang pinagkaiba yan eh. Halimbawa, ano pangalan niya, Nak? Yung anak mo? Si JC. Tama, JC. O ikaw, JR. Pag humingi pa ng bike, yung medyo malaking bike, si JC sa'yo, ibibigay mo? Hindi. Bakit? Baka ma-aksidente. Kasi hindi niya pa kaya. Diba? Kahit sabihin ni JC, Papa, bigyan mo ko ng ano. Sabi kay Papa JR niya, bigyan mo ko ng bike, kahit magwala pa yan si JC. Pero dahil alam ni JR, mapapahamak si JC, hindi niya ibibigay yun. Tama ba? Ganun din ang Diyos. Kasi bakit? Minsan yung hinihingi natin, atin lang yun, kalooban lang natin. Pero ang totoo, hindi yun ang kalooban ng Lord. Kasi bakit? Masasaktan ka lang, mapapahama ka lang. Kaya minsan, ang inuuna munang ayusin ni Lord sa atin yung ugali natin, yung buhay natin, para mapagkatiwalaan tayo. Amen? Kapag humingi na si JM, Lord, payamanin mo ko, ay nakita na ni Lord, ay itong anak ko to, mapagkakatiwalaan na kahit payamanin ko, marunong mapagkatiwalaan ng pera. Marunong magbigay, marunong tumulong sa kapwa, di ba? So, saka kanya palayamanin. So, bakit? Inaalis niya kasi muna yung bawat sanga. Paano aalisin ni Lord kung hindi ka naman connected kay Lord? Kaya napakahalaga na dapat maintindihan po natin na ang Diyos kumikilos sa buhay natin, inaalagaan tayo, nililinis tayo, inaayos tayo. Amen ba? Okay? Kaya nga, again, ang sabi diyan, hindi ka sinusubukang saktan ng Lord. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, nasasaktan ka. Minsan sinasabi mo, bakit unfair naman si Lord? Diba? Bakit ganun? Mahal ko siya. Bakit pinabibitawan niya sa akin? Diba? Nag-aaral ka pa ayaw ka niya mamaya pagka naging ano kayo, hindi ka makatapos ang pag-aaral. Diba? Mabuntis mo yan, o whatever, diba? I'm not saying, pero ang pinupunto Lord, nilalagay ka ni Lord sa maayos na buhay. Amen ba? Kaya dapat naintindihan ba? Okay? So ikatlo po na mapapansin natin sa binasa natin, yan, basahin natin. Yan. Kasi bakit? Anong sabi dito sa verse 5? Ano basahin natin? Hinahalin tulad ni Lord ang sanga, ikaw yun, tayo yun. Amen? Okay? Kaya importante, ikaw ay sanga lang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay sanga lang. Tandaan nyo, sa literal, pag tinignan po natin ang puno, sa literal na puno, ang sangat wala akong buhay yan. Kahit putulin mo yung sanga at itanim mo yung sanga, hindi tutubo yan. May nakita na ba kayong sanga pinutol tapos iniwan mo lang dyan, tumubo? Kuya Oscar, may nakita kang gano'n? Pinutol mo yung sanga. Nung una, nung nakakabit pa siya sa puno, green pa yung dahon. Maayos pa yung buhay pa. Nung pinutol mo at iniwan mo lang dyan, kahit itanong mo sa lupa yan, nakita nyo ba?
ano yun? Mabubuhay pa rin? Hindi yun, mamamatay po yun. Kasi bakit? Hiwalay na sa puno eh. Ngayon, ang sinasabi ng Lord, si Jesus ang puno. Ngayon, ikaw ay sanga. Okay? Kaya minsan, kaya tayo walang buhay, spiritually dry po tayo, hindi dahil mahina ka. Kundi bakit? Baka mamaya, hiwalay ka na sa puno. At sino yung puno? Si Jesus. Kaya importante mga kapatid, dapat nakadugtong tayo kay Jesus. Kasi sanga ka eh. Ayun o, maliwanag kayo ang mga sama. At sino ang puno? Jesus. Hindi pwedeng hiwalay ka. Sabi mo sa katabi mo, tapiin mong malakas. Hindi ka pwedeng hiwalay kay Jesus. Diba? Kung sinasabi ni Lord, si Lord ang puno mo, at ikaw yung sanga, ay hindi mo pwedeng ihiwalay ang buhay mo, kapatid. Malabo po yun. Kaya nga, ito ho ang maganda. Ika-4, gusto kong sabihin, ito, basahin muna natin. Kaya sa Espiritu ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil hiwalay ka sa puno. Baka kasi mamaya, hiwalay ka sa puno. Sabi mo sa katabi mo, hiwalay ka ba kay Jesus? Kaya nga, sana ako, nakikiusap ako, lalo na, Abeliana family, Labos family. Ang church po natin, tandaan mo, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng bunga. Ang Journey Church Quezon City, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng bunga. Ang magbibigay ng bunga sa atin, Abeliana Labos family, si Jesus lang. Now, bakit may church? Kasi ang church yung ginagamit ni Lord para mapalapit ka lalo sa Kanya. Kaya nga alam nyo, mapalad nga tayo dito sa kansol eh. Bakit? Inilalapit ng Lord ang sarili niya sa pamamagitan ng church. Tapos di ka mag-church. Paano ka lalago? Paano ka makakakonek kay Lord? Alam mo, ang church, instrumento ng Lord yan para mas lalo mong maintindihan na ang buhay kailangan mo palang nakakabit kay Lord. Subukan yung walang church. Hindi tayo mapapalapit kay Lord kasi instrumento ng Lord ang church eh. Amen? Kaya ako, ini-encourage ko kayo, huwag kayong mawawala sa Lord at hayaan natin na sa church na meron tayo ngayon, blessing yan. Sabi mo, blessing ang church. Okay? At ika-4, ito ang susi. Basahin po natin ang hapang-4. Ang susi, manatili kayo sa amin. Yan ang susi lang naman eh. Manatili tayo para mamunga tayo. Kasi anong sabi po dito sa verse 4, yung nakapula lang, sige. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Ito, very, si Lord, di ba? Very bold si Lord. Anong sabi ni Lord? O JM, manatili ka sa akin. Hindi ako hindi sa akin kundi kay Lord. Sabi, JM, manatili ka sa akin. At sabi ni Lord, mananatili rin ako sa iyo pag nanatili ka sa akin. Sige, basahin natin yung sumunod. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Hindi magbubunga sa hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Grabe, ang bigat, no? Anong sabi ni Lord? Parang ganito, ililiteral ko. Maricel, sabi niya, hindi ka magbubunga. Ayun, Maricel, gamitin ko yung pangalan ni Maricel dito. Maricel, hindi ka magbubunga kung hindi ka mananatili sa akin. Si Jesus po nagsasabi niya na, Louie, hindi ka magbubunga kapag hindi ka nanatili sa akin. Very radical yung sinasabi ni Jesus. Abeliana family, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang salitang mananatili, ibig sabihin, tumira ka kay Jesus. Magpatuloy ka kay Jesus. Huwag kang umalis kay Jesus. Yan yung ibig sabihin ng manatili po. Magpatuloy ka, diba? Manatili ka, huwag kang umalis, tumira ka kay Jesus. Amen ba? Yan yung mga ibig sabihin ng manatili. At hindi to one time. One time lang, yung isang araw mananatili ka. Bukas hindi na. Sa susunod hindi po. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw. Consistent. Tuloy-tuloy, walang mintis. Kaya nga, basahin nga natin ito. Yan. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang Kristiyano ay hindi tungkol sa pagdalaw kay Jesus. Ito
ang Kristyanito po, pagiging Kristiyano, hindi lang yung dinalaw mo, ay dadalawin ko nga ngayon si Jesus, magsisimba ako. Hindi lang ito patungkol sa pagdalaw, tapos next week hindi mo na dadalawin si Jesus. Dapat namumuhay po tayo. Pinamumuhay po natin everyday. Okay? Sa atin si Kristo. Amen ba? Ibig sabihin yun yung pananatili. Okay? Yan ang susi. Sabi mo sa katabi mo, manatili ka araw-araw kay Jesus. Bakit? Kasi ang pananatili po natin kay Jesus may resulta. Ito po ang panghuli. Ano ang resulta? Yan. Kapag tayo po ay nananatili kay Jesus, napakaganda ng pangako, may mabungang buhay. Bakit ko nasabing mabunga? Anong sabi sa verse 5? Sige, basahin natin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siyang magbubunga ng sagana. Ang resulta pala ng pananatili mo, masaganang buhay. Hindi ako nagsasabi niyan, ha? Sana yakapin natin yan. Si Jesus mismo nagsasabi niyan, na kapag pala nanatili ka, nag-stay ka, nanirahan ka, nagpatuloy ka kay Jesus, may pangako si Lord, may bunga ka, magbubunga ka ng sagana, amen? Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang maghanap buhay araw-araw, magpakapagod. Hindi mo kailangan, di ba, araw at yung gabi ginagawa mong araw. Hindi mo kailangan magpakasipag talaga, magpuyat. Bakit? Kapag nanatili ka kay Lord, may bunga talaga eh. Hindi mo pwedeng pilitin, talagang kusang magbubunga ka. Amen? Lalabas yan automatic. Ako po, ito and this is for the glory of God. Okay? Ako po, nung nag-stay po ako dito sa Barangay Panson, ang church natin 7 years na eh. Dati kila Dokyes, naabutan nyo pa yun, kaya nakaabot kayo kila Dokyes eh. Alam nyo, nung pumunta po ako dito, binata pa ho ako. Okay? Sabi nga sa akin ni Dokyes nun, may pangako pa sa akin si Dokyes, Pastor, pag tumira ka dito, ako sagot ko yung bahay na uupahan mo. Sagot ko yung pangkain mo araw-araw. Pero alam nyo, hindi man ako nagtiwala sa tao eh. Kasi hindi nangyari yun. Sabi ko, Lord, kasi taga Manila ho ako eh. Pero sabi ko, Lord, tinawag mo ako, sige, titira ako sa Panson. Kahit ayoko. Kasi tinawag ako ng Lord eh. Pero yung pangako ng tao ni Doc Jess, di naman natupad yun eh. Kasi nagtiwala ako sa Lord, sige, mananatili ako sa iyo, Lord. Nangupahan po ako. Una kay Ate Francine, kilala niyo may paupahan yun eh. Nalipat kami sa iba, tas pangatlo na sa Banana Island. Wala ho akong trabaho ha. Hindi ho ako yung nagtatrabaho ng 8 hours. Wala ho. At ang tinatanggap ko lang sa church that time, 500 weekly. Weekly ha, 500. Tumaas, naging 1,000. Okay? Pero ilang taon pa yun bago mangyari yun, o ilang buwan. Okay? Pero nakakasurvive ako. Pero nilalaban ko yung faith ko. Alam mo, sa 7 years ko dito, to cut the long story short, nagkaroon po ako ng, dito po, kasi sumunod na yung girlfriend ko, si RC, girlfriend ko pa lang dati. Diba? Tapos yun, hanggang binigyan kami ng business ng Lord, sariling business, hanggang yung business namin, pinagkatiwala namin sa Lord, kumita kami, nakapag-ipon kami, nakabili kami ng bahay, nakabili ako ng motor, nakapagpakasal kami, ngayon may anak na ako, may pamilya na kami, di ba? Wala ho akong trabaho, umasa lang po ako sa biyaya ng Lord. Now, hindi ko sinasabi, di ba, na, kumbaga, parang ipagmalaki ito, hindi ho. Kasi importante talaga, nagtitiwala tayo at nananatili tayo, sumusunod tayo sa Lord. Ngayon, ang tanong ko, pinabayaan ba ako ng Lord? Hindi po ako pinabayaan ng Lord. Okay? Well, hindi ko ito sinasabi, gawin nyo rin yun na mag full-time pastor kayo.
Pero ang sinasabi ko lang sa inyo dito, naranasan kong mag-stay kasi sa Lord. Pinagpalit ko yung trabaho ko, pinagpalit ko yung yung sarili kong pangarap para lang manatili at maglingkod ng totoo sa Panginoon. Pero hindi ko sinasabing bitawan nyo yung trabaho. Hindi ko sinasabing bitawan nyo yung negosyo. What I mean, ipaglaban natin yung pananampalataya at pananatili natin sa Lord. Amen ba? Kasi naniniwala po ako, basahin natin. Bunga hindi nalilipas sa pamamagitan ng pagsisikap. Ito ay nagmumula sa ugnayan. Kasi ang totoong pamumunga, nagsisimula yan sa connection natin kay Jesus. Tandaan mo, hindi nawawalan ng saysay ang pangako ng Diyos. Kuya Oscar, maniwala ka. Ang Diyos kapag nangako, totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Amen, pagpapalain tayo. Illustration ko na lang bilang pagwawakas. Isipin mo yung cellphone mo, lahat naman siguro tayo may cellphone, di ba? Tandaan mo to, kahit anong ganda ng cellphone mo, kahit gaano kamahal, by the way, itong cellphone ko parang 11 pa yata ito, iPhone 11 to. Kahit anong ganda ng cellphone natin, kapag hindi mo chinarge yan, walang kwenta kahit mahal at maganda pa yan. Amen? Gayon din yung pagiging Kristiyano mo. Kahit ilang taong ka ng Christian, pero kapag hindi ka totoong connected kay Lord, wala kang kapangyarihan, walang power. Amen? Kaya nga sa gabing ito, magandang pagbubulay at tanong sa atin. Ito po, bilang pagwawakas. Ito yung magandang tanong sa ating lahat. Abeliana, Nabos, number 1. Connected pa ba ako kay Jesus? Ay, magandang tanong yan. Totoo ba akong connected pa kay Jesus? Ikalawa, magandang tanong natin. Baka busy lang ako sa church pero wala akong tunay na relasyon. Ay, ako tinatanong ko rin sarili ko, baka mamaya nagiging busy na lang ako sa church. O kaya, may bunga ba ang buhay ko o puro activity lang? Amen? Kasi bakit? Tandaan po natin ito, bilang pagwawakas, basahin po natin sabay-sabay yung una muna. Sige. Hindi ka tinawag ni Jesus para lang maging busy. Tinawag ka niya para manatili sa Kanya. Okay, kalawa. Hindi ka nilikha para mag-survive. Nilikha ka para mamunga. At ikatlo. At hindi ka mamunga hanggat hindi ka nakasabit sa Kanya. Nakasabit, nakakabit, nakakunik. Mga kapatid, siguro magandang mapagbulay-bulayan natin yan. Kasi ang pangako ng Lord, Abeliana, Nabos, Camille, Kuya Oscar, masaganang buhay. Amen? At mangyayari lang yan, dapat manatili tayo para mamunga sa Panginoon. And I hope may mensahe na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Huwag mo nating kalimutan, no? May magandang plano ang Diyos sa buhay natin na. At yan na yung mamunga. Kaya lang, ang tanong, nakakonect ba talaga tayo sa Panginoon? Amen? And I hope makapagbulay-bulay po tayo at patuloy po nating manamnam yung sinasabi ng Lord sa atin. Amen? So sige po, sa gabing ito, siguro 2 o 3 lang na application, no? Naranasan mo ano yung mensahe sa ng Lord. JR, ikaw muna. Anong sa tingin mo mensahe ng Lord? Dapat lagi nakakonect sa Panginoon. Siyempre, kahit sa araw-araw, huwag pa rin natin kalimutan na manalangin sa Kanya. Praise the Lord. Kuya, Ate Annalisa. Dapat ikaw, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi ka nakakonect sa Kanya. Kasi, pagka alam mong tinanggap mo siya at pinasok mo siya sa puso mo, magiging, kailangan mong pagpakatotoo ka. Ilalagay mo sa lahat ng mga na nararamdaman mo na andyan siya sa'yo na kahit na anong hiling mo, alam mo biglang may dumarating sa'yo, ibig sabihin, tanggap ka kahit ano. Amen. Praise the Lord. O, Irish, ano natutunan mo? Siguro same lang din
din po kay JR, yung lagi ka po nakakonect kay God. Then, yun nga po, sabi din po ni Tita Ann, magtiwala kasi ay tinanggap po po si Jesus. And yung sa turo niyo po pas, ang pinaka po din is, ayun po, patuloy tayong magtiwala kay Lord kasi yun nga po yung sinabi niya, tayo po yung sanga and si Lord po yung puno. So, hayaan po natin si Lord ang maghawak sa atin, mag-handle po sa atin. Ang tanging gawin lang po natin is mag-surrender and ibigay po sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. And I hope ngayong gabi, sana huwag sayangin yung Word of God. Kasi buksan lagi natin yung puso natin. Kasi ang Lord, hindi yan mag-i-speak sa'yo, hindi yan magsasalita kapag hindi mo pinagbulay-bulayan yung salita niya. Maaaring mawala ng bisaya kung isasara mo yung pinto mo. Kaya sana bitbitin natin yung salitang narinig natin. Sana binigay ng Panginoon. Sige, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong paalala sa aming lahat. Na tunay Panginoon na ikaw ang puno ng ubas. Ibig sabihin sa iyo nagmumula ang aming buhay, sa iyo nagmumula ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord, kung hindi kami mananatili, ang sabi mo nga, hindi kami makakapamunga, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo kami na lalong magkaroon ng maigting na ugnayan sa iyo, Lord. Huwag mo kaming hayaan na parang sanga, Lord, na nakabitaw sa iyo, putol sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na lagi kaming connected, Lord, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa pagdidevote ng aming mga sarili, sa pagpunta namin sa church, Panginoon, at mga bagay na magpapalakas po sa aming spiritually, Lord, lalo na sa mga gawaing binibigay mo, ino-offer mo, lalo na sa iyong iglesia. Lord, ang dalangin ko sa Nabos, Abeliana, Kuya Oscar, and the whole family, Panginoon, na nandito, at kaming lahat na nandito, Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na baliwalain po namin yung intimate relationship po namin sa iyo. Patuloy ka naming kilalanin. Patuloy kami, Panginoon, mag-dive, Panginoon, sa iyong salita para mas makilala ka po namin. Mag-dive po kami, Panginoon, sa pananalangin para mas lalo po naming maunawaan na you are the source of our life. Panginoon, salamat sa iyong salita na patuloy na binibigyan ng buhay para sa aming lugar. Panginoon, ang dalangin ko sa pamilyang ito, patuloy mo silang kaugnayin, patuloy mo silang pagkaisahin, patuloy silang maglilingkod ng may katapatan sa iyo, Panginoon. And I pray, anuman ang mga pangangailangan ng bawat isa, patuloy na imit mo ito, Lord, ayon sa iyong kalooban. Ang dalangin ko, Lord, patnubayan mo ang lahat ng mga nakatira dito sa compound na to. Wala pong magkakasakit ng malubha, walang mapapahamak at maaksidente. At ang dalangin ko sa lahat ng mga nagtatrabaho, patuloy na ingatan mo sila at maging Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, O God. Lalo na sa mga kanilang company, Panginoon, na pinagtatrabahuan. At Lord, sa mga nagbabalak magnegosyo sa pamilyang ito, Panginoon, bigyan mo sila ng oportunidad, Panginoon, na pagpalain ito, God. At sa lahat ng mga nag-aaral, patuloy mo bigyan sila ng karunungan, bigyan mo sila ng katalinuhan, at Lord, makatapos po sila sa kanilang mga pag-aaral. And we are asking, Panginoon, ang Espiritu ng pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon, pag-uunawaan, pagkakaisa ay manatili po araw-araw, Lord, sa kanilang sambayan. Salamat po sa lahat ng mga nagdaos ng kanilang kaarawan. Ano man yung mga desire ng puso nila, Lord, i-grant po ito ayon sa iyong kalooban. At sa nagsi-celebrate pa rin ng kanyang kaarawan, Lord, patuloy mo siyang pagpalain pa, Panginoon. Salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So, God bless po. Salamat po sa bawat isa sa atin. Yan.